Nananatiling kumpiyansa ang Department of Agriculture na hindi gaanong makakaapekto sa produksyon ng palay ang naging epekto ng sunod na bagyo sa bansa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Tinatayang nasa 3 billion pesos ang naging pinsala ng sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa na pinalakas pa ng habagat. Ayon kay Agriculture spokesperson Arnel de Mesa, kabilang dyan ang mga lugar sa Central Luzon, Mimaropa at Western Visayas. Taya ng DA, nasa 60,000 metric tons ng palay ang nasira ng bagyo. Pero tiwala ang ahensyang hindi ganong kalaki ang magiging epekto nito sa ngayon sa supply ng palay sa bansa. Ang maganda naman, nasa early vegetative stage at saka partially damaged itong mga naapektuhan, so it can easily be recovered. Nagkaroon na ng mga preposition at ngayon nagdi-distribute tayo ng mga binhi para makapagtanim uli yung mga farmers. Dagdag pa ni De Mesa, nasa 500 to 600,000 metric tons ng bigas ang inaasahang masisira sa produksyon ngayong taon dahil sa bagyo. Mas mababa kumpara sa 1 million metric tons na losses sa palay sector noong 2024. Factor din kasi na ENSO neutral o walang nakikitang El Nino o La Nina ang pag-asa sa nalalabing bahagi ng taon. Sa ngayon kasi, 11 million ng lampas 20 million metric tons ng bigas ang napoproduce ng bansa at tiwala ang DA na makakamit ito sa pagtatapos ng taon. Halos kalahating milyong sako ng bigas naman ang pinaghahandaan ng NFA na ipamahagi sa mga posibleng masalanta ng kalamidad ngayong taon. At 45,000 dito inilabas na sa mga lugar na naapektuhan ng habagat. Kumpiyansa naman si De Mesa na kaya raw i-sustain ng gobyerno ang murang bigas program nito kahit matapos na ang termino ni PBBM. Katunayan, nakipag-usap na raw ang DA sa Department of Education para bentahan ang public school teachers ng murang bigas simula sa susunod na buwan. Samantala, posible umanong matuloy ang planong maximum SRP sa local pork and chicken sa Setyembre, lalo't pilay pa rin ang sektor ng pagbababoy dahil sa mga epekto ng ASF. Ani De Mesa, inaabangan pa rin daw ng DA ang magiging tugon ng Food and Drug Administration sa Certificate of Product Registration ng ASF vaccine. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.